Okay. So, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon na tayo po ay nakabalik dito sa ating bahay panambahan upang patuloy na mag-worship at magpalap. Semno adong ka. Okay. Doon ka na po, mas mababang gaya. Naka-live. Okay? Alright, muli magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, tayo po ay napunta muli dito upang patuloy na mag-worship at magbigay papuri sa ating Panginoon. At the same time, tayo rin po makapakinig ng salita ng Diyos na kung saan ito po ay pagkain ng ating pong kaluluwa, ang mga salita ng Diyos. Before that, tayo po muna ay manalangin. Let's sing the song, Since Jesus Came Into My Heart. Since Jesus came into my heart. Para maliwanag po yung live streaming natin dahil may mga nakikinig live at may mga nagre-replay din po sa Amerika, sa iba-ibang bansa sapagkat iba po ang oras doon, iba dito. Kung pagising nila, yan nagla-live parang sila Nanay Dora, Tatay Jojo. Let's pray for Tatay Jojo dahil may mga bukol-bukol po yung kanyang result ng colonoscopy procedure niya. Bukol-bukol. So, sila ni Nanay Dora kay Hyra. Let's pray na patuloy siyang gumaling. Okay, let's sing Since Jesus Came Into My Heart. All the first stanza already sing. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I had sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray since Jesus came into my heart. And my sins which were many are all washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. I'm possessed of a hope and past and sure since Jesus came into my heart. And no dark clouds of doubt now my pathway obscure since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. There's a light in the valley of death now for me since Jesus came into my heart. And the gates of the city beyond I can see since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. Amen. That's the best time when Jesus came to our heart. Without Jesus Christ, we are nothing. Kaya nga, Christian, di ba? Yung Christ, tapos T and I am nothing. Without Christ, we are nothing. Doon po sa John chapter 15, verse number 5, I am the vine, ye are the branches. If the branch not abide in me, so na pag naputol po ang branch sa puno, malalanta, mamamatay yung branch. Ganon din po tayo. Pero salamat sa Panginoon, we are dead spiritually, going to hell. But thank God, when we receive Christ as Savior, ay nung pumunta po ang ating Panginoon sa atin, sabi nga dito sa 4th verse,
there's a light in the valley of death now for me. Yun, nasa valley of death tayo, okay? Pero parang dark, mamamatay na tayo ho. Pero nagkaroon ng liwanag. Parang ikaw ay nasa loob ng kuweba ng ilang araw, walang liwanag. Pero nung nakakita ka ng liwanag, alam mong daanan palabas yun. Doon tayo nagkaroon ng pag-asa nung pumunta ang Panginoon sa atin. Alright? And sabi pa ng kanta, and the gates of the city, sa langit, beyond I can see, nakikita ko, on that city, di ba? Beyond I can see. Why? Because Jesus came into my heart. Napakaganda po na awitin, mga kapatid. Another song, let's sing the song, The Banner of the Cross. Let's sing the banner of the cross. There's a royal banner. Ready, say, there's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransom once we sing. Marching on, for Christ gone everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Though the foe may rage and gather us the flood, let the standard be displayed, and beneath its fold us soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ found everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Over land and sea, wherever men may dwell, make the glorious tidings known. For a crimson banner, now the story tell, while the Lord shall claim His own. Marching on, for Christ gone everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. When the glory dawns, is growing very near, it is hastening day by day. Then before our King the foe shall disappear, and the cross the world shall sway. Marching on, for Christ gone everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Iti nga biyag, we are marching, kabsat. Aya, di kinanta tayo tatay, mabasa tayo nga, we are soldiers of the Lord. Diba? Soldado ni Kristo. Oho. Kita mo yo, nagdabos tayo, we do our best for our boss. Diba? Kita mo yo, kunana, the banner of the cross. Timo, dala-dala tayo nga banner, ket cross ti King. Jesus Christ nga nang isalaka kanya tayo. That's why it's a battle, to live every day. Tay ko na tayo bigat, talo iti kalaban tayo ho. Talo nga es. O muna, Satan. Very powerful. Pero God is greater than Satan. We can just overcome Satan if we have God inside of us. Without God, they are slave of Satan. Number 2, system of the world. Diba? Ano yung system of the world? Corruption, divorce, tapos abortion, tapos bitterness, hatred, and so on and so forth. All filthiness of the world. The bad influences of society. Di ba? That destroys family, mga kapatid. Isungarod nga laban, system tapos self. That's the greatest enemy. Di ba? Who is our greatest enemy? We face him in the mirror every day. That's the greatest enemy. Ourself, mga kapatid. Oho. Sa napakagandang mga
inawit po natin. Okay? So, let's sing another song. The Fight is On. Kantayin nga po natin kasi kadugtong po ito ng Banner of the Cross. Let's sing the song, The Fight is On. Ang buhay, laban. Oho. Kaya kinakailangan, hindi po laban na physical. Spiritual po ang tunay na laban. Hindi mo kalaban ang asawa mo, hindi mo kalaban ang tatay at nanay mo, hindi mo kalaban ang gobyerno, diablo ang kalaban po natin. Spiritual battle. Di ba? Ang diablo nasa loob ng kongreso, nasa loob din po ng senado, ang diablo. Pero silang nag-aaway-away. Hindi mo kalaban ang kapwa mo senador at kapwa mo congressman. Diablo na nag-iimpluwensya sa taong yan. Kaya nga po laban is spiritual, not physical. Okay? So let's sing The Fight is On. On the channel say, the fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, O Christian soldiers, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The fight is on, arouse His soldiers brave and true. Jehovah leads, and victory will assure. Go back alone, the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. The fight is on, O Christian soldiers, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The Lord is leading on to certain victory. The bow of promise spans the eastern sky. His glorious name in every land shall honored be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldiers, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. Ang kagandahan po sa ating mga believers of Christ, Kristiyano na tinatawag, when we fight, we will sing the victor song at last. Panalo na tayo eh. Di ba? Sino pang, if God is before us, who can be against us? Mas makapangyarihan ba ang diablo kaysa sa Diyos? Hindi. Kaya kung kasama mo ang Diyos, panalo ka na. You will sing victor song at last. Di ba? Yung mga replay ng laban ni Manny Pacquiao, oho. So, alam kong panalo na tayo Joseph eh. Pero binapanood ko talaga. Pero kahit nga masunto-suntok ka siya, alam kong panalo na siya. Di ba? Ganun po tayo. Binubugbog tayo ng diablo eh. Oho, binibigyan niya tayo ng mga trials or mga sakit or anuman. Pero kahuli-hulian, we will the victor song at last. Panalo tayo ho. Anak tayo ng Diyos. Langit tayo pupunta. Hindi na tayo maagaw ng diablo. At ang buhay sa lupang ito ay kung gaano kataas ang pananampalataya natin, ganun ka rin nagpapakita kung gaano ka victorious. Di ba?
So sabi pa ng Bible, we are more than conqueror. Pero pag wala tayong tiwala sa Diyos, we are more than conquered. Tayo ang na-conquer. Imbes na conqueror tayo, tayo ang conquered. Naalala niyo po si Alexander the Great? Young boy, di ba? Pero at the young age, he conquers many cities and nation, regions around the world. Kaya nga siya tinagurian the conqueror, Alexander the Great. Di ba? Grecian Empire, mga kapatid. Pero alam niyo po, tayo, sabi rin ng Biblia, we are more than conqueror. Okay? So napakaganda po ng mga inawit po natin, ng mga kanta. So laban. Laban po ang buhay natin. Laban para sa future ng mga anak. Laban sa pinaglalabang mong permit. Di ba? Laban lang para sa umaapi sa'yo. Laban, Anton, kanya-kanya nga pangan. Laban, loob sakit tumong mo. Di ba? Laban, tayo mante, awanti ka, anak nga mang bisbisita kanya. Why? Kasama naman natin ang Diyos na lumalaban. So kaya nga po napakaganda na may assurance tayo po ay panalo. Okay? So today, mga kapatid, baka may gusto pong mag-share ng testimony bago po ako mag-share ng Word of God. Do you experience the goodness of God for the past days? Baka pwede po kayong mag-share na kabutihan na ng Diyos sa atin, di ba? So it is encouraged. Doon po sa Taguig, doon po sa kung saan ako nag-aaral, ano po? And marami testimony segment po talaga sila every Sunday afternoon, Thursday, yung mga prayer meeting po nila, at least 30 minutes, maraming nagte-testimony. Sa katunayan, nakaka-bless po yung makapakinig ng testimony sa iba-ibang mga tao. Di ba? So bakit? Kasi para hindi lang pastor ang nagsasalita, marami ding nakaka-bless ang buhay. Kasi naniniwala po ako na kung anak ka ng Diyos, maraming tinulong ang Diyos po sa atin. At dahilan sa ginawa ng Diyos sa atin, ang purpose po niyan is maibahagi ang kabutihan ng Diyos. Para pag napakinggan nila, ay kahit na kaya mo pala yan, mas maliit pa pala yung aking nararanasan kaysa naranasan mo. Pero ikaw, nakakatawa ka pa. Ako halos wala na. Pero dahil narinig kita, I am inspired and encouraged na patuloy pang mamuhay ng marangal at maayos. Diba? So may mga kagandahan po ang testimony time. Sa totoo lang po, kahit pag may mga events po tayo, like anniversary o anuman yan, ay maganda po yung after the anniversary or after the event, may nagpapatotoo, di ba? Yung mga balikatan ni students, yung mga balikatan delegates, pag nagpapatotoo yan, anong natututunan nila sa training, yung sasabihin niya lang na nire-respeto ko na yung tatay ko at nanay ko habang buhay siya, that's something eh. O wala siyang narinig na salita ng Diyos, saan yung mapapakinggan yun, di ba? O wala pong eskwelahan ng pagpapamilya, pero may church na concern para sa ating pamilya. May Diyos, ano po. Kaya baka may gusto po mag-testimony. Okay? Tagalog tayo, Tatay Joseph kasi si Nanay Christy Tagalog siya dito. At alam nyo, maraming nanonood po, nagre-replay mga Tagalog. Kada rito sa South Korea, sa iba-iba pang lugar. Nagtatagalog Sa mga aldan, nagpapakinig din po sila. Okay? So meron po bang magsishare para sa atin kina kabutihan ng Panginoon? Pero short lang po, 2 to 3 minutes. Ganon. And wag naman po nung simula nung bata ako, grade 1, grade 2, grade 3. 2 to 3 minutes lang po. Alright? So meron po bang magsishare na gusto mag-testimony? Voluntary? Kasi may dinaanan po tayo Pero na-overcome natin sa biyaya ng Diyos. At alam niyo po yung experience na yan, makakatulong din po sa mga makakapakinig. Yan po talaga ang gusto kong programa na may testimony segment. Ano po? At baka mayroon pong mag-testimony. Siyempre walang sapilitan kasi mahirap po yun volunteer po kung mayroon. Okay? Sino pong gustong magpatotoo ng kabutihan ng Panginoon na ginawa po sa inyo? Meron po ba? Di ba si Tatay Jojo nung tumayo dito
Salamat sa Panginoon at sa panalangin ninyo. Yung left and right na naopera ng katarata ko ba yun? Or katarata? So, pinagaling. Naging matagumpay ang aking operasyon. Sabi niya, iba pa. Sa napakabuti ng Panginoon sa akin. Ngayon, may pinagdadaanan na naman siya. Bukol sa tiyan. Colonoscopy niya ay nagkaroon ng bukol ng result. Pero magpapatotoo ulit yan pagdating dito na papagalingin niya ng Panginoon. Okay? Meron po? Okay, so kung wala, okay lang po yan. Sa mga susunod po. So let's go to our message now. Napakaganda po ito. Sa totoo lang, ito po ay isang devotion ko po ng umaga na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Okay? Principles to consider for our family and society. Yan po ang nailagay ko pong topic po dito kasi nakita ko sa mga verses dito sa Proverbs chapter 11 ay pangpamilya at para sa ating society. Sa ating community. Let's read our text, Proverbs chapter 11 verse 30. Okay, tayo para makapag-stress at give reverence to the reading of the Word of God. The Bible says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Let's pray. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming matututunan from Proverbs chapter 11 na isinulat ni King Solomon, the wisest on earth ever lived. And very relevant and applicable pa rin po sa panahon namin para sa aming pamilya. Kayo pong maluwalhati o Diyos, abutin niyo po ang mga pangangailangan spiritual po namin sa hapong ito. Pagpalain niyo lahat ng inyong anak na nakadalo sa aming panambahan sa hapong ito. Ganon din po sa mga nakikinig online, ingatan niyo sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pwede na po kayong umupo. Salamat po. And again, ang ating topic ay principles to consider for our family and society. So, tandaan niyo po ito. Principle makes decision. Ano po? Principle makes decision. Kung ano ang nasa isip mo, yun ang gagawin mo. Wala tayong gagawin na wala pong nasa isip natin. Alright? Ang pwede lang po nating magawa ay kung ano ang nasa isip natin. Kaya nga, principle makes decision. Kinakailangan marami po tayong prinsipyo sa ating buhay para makagawa ng tamang desisyon. Bakit? Sapagkat pag nagkamali po tayo ng desisyon, hindi na po mababawi yan. Magkakaroon po yan ng lamat at consequence sa buhay natin. Tingnan nyo mga kabataan, pabugso-bugso ng damdamin. Hindi nag-aaral mabuti. So pag nagkamali yan ng decision niya, dahil wala siyang prinsipyo, I suffer the consequence sa life. For life, di ba? Kaya nga po, pinakamaganda, para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, kahit lang para sa ating mga anak Tayo, alam ko kaya nating mabuhay, mga kapatid. Pero kaya rin po kaya ng ating mga anak pag sila na? Di ba? So, para sa kanila, kinakailangan po nila ng principles. Kaya nga yung tatay ang alam niya lang na prinsipyo, yung nakausap ko, taga San Nicolas, mapag-aral ko lang tong anak ko. Mabigyan ko lang sila ng allowance, may pagkain lang sila, tapos ang aking obligasyon. Hindi po, list lang po na obligasyon yung mapakain at mapag-aral. Sabagkat, ang talagang gusto ng Diyos para sa ating pamilya, sa ating mga anak, ay talagang maipakilala natin ang Diyos sa kanila. Yan ang purpose para maipakilala ang Diyos sa kanila, kaya kailangan nila ng father figure, mother figure sa loob ng tahanan. Di ba? So, kailangan po ng prinsipyo, mga kapatid. At si Solomon po, again, he is the wisest on earth ever lived. Ano po? Sa lupang ito. At Book of Proverbs is book of principles. Okay? Again, principles make decision. Kaya pag pinasa po natin ito, napakaraming benefits na pwedeng makuha tayo para makapag-establish tayo ng godly family. So there are great principles and wisdom that we can learn from chapter 11 of Proverbs. So number 1, balance your priorities. Verse 1, tignan niyo po ito. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Pag false balance, hindi balanse, kahit sa palengke. Di ba? Pagka yung kilo mo sana ay half lang or isa, nagiging 1 and a half.
Meron sa balengke namin noon, sa Batak, nag-check yung mga opisyal ng market eh. Chine-check nila yung mga kiluan. Pag false yan na kiluhan, pipit-pitin yan. Oho, kino-confiscate po yan, pinipit-pit nila. Bakit? False balance eh. Nakakadaya. Di ba? So, kahit yung magpakilo ka sa junk shop, di ba? Tapos mali yung madaya, hindi maganda eh. Kaya nga po, sabi ng Biblia din, a false balance is abomination to the Lord. Ano yung abomination? Kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang hindi balanse na buhay. But a just weight, tamang timbang, tamang sukat kumbaga, is His delight. Katuwaan ng Panginoon. Anything that is not balanced is not good. For example, a plumb line. Alam niyo po yung plumb line? Sa karpintero, alam nila ito eh. Oho, butuon ko na dyan. Tinag ko. Ano? Tinag. Okay, J. Batak, butuon ko na da. Nagsinang kasi, di ba? Plumb line. So, a plumb line is a tool consisting of a cord with a weight. Plumb bump. At one end, used to establish a perfect vertical line, so straight up and down, di ba? By utilizing gravity. So pagka ito po, na plumb line po yung mga yan. Ito, di ba? Pag walang plumb line yan, kiludeta. Di ba? Pakita tingin jibalay. Pag walang plumb line, magtingin jibalay. Nga pinatatingin. Di ba? Para perfect po yan, sabi ng dito po, para yung perfectly vertical line, kinakailangan ng butuon or J. Bagana tatay. Ano ulit ba? Tinag. Hulog po. So, tinag. Ihuhulog mo. Alright? Plumb line. Para tuwid. Sabi ng verse kanina, a just weight is His delight. Pag tingig, di ba? Hindi maganda tingnan. Oho. Kaya nga, if you don't balance your life, it will result in a bad life. Di ba? Pag hindi balanse ang buhay, it will result in a bad life. Hindi balanse. Parang mga kabataan. Oho, estudyante yan, pero laro ng laro. Hindi nagre-review. Can you imagine? Estudyante na dapat ang ginagawa niya lang ay mag-aral, mag-review, kasi estudyante siya, pero naglalaro. Kaya nga pagdating ng exam, pagdating ng quiz, pagdating ng reporting time, pagdating ng mga test, mga kapatid, hindi pumapasa, nahihirapan, kasi hindi balanse ang kanyang buhay sa pagbilang estudyante. Di ba? Oho, kaya nga if you don't balance your life, it will result to a bad life, mga kapatid. God is the source of everything. Therefore, He must be the first priority. If God is your priority, then He will also prioritize you. Anong sabi ng Bible? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kingdom ng Diyos at His righteousness, and all these things, mga pangangailangan, shall be added unto you. Kaya nga para mabalance natin ang ating buhay, ito po sabi ko, ginawa ko, umuna be it, God be it. Diba? Bakit? Siya ang pinanggalingan ng buhay natin eh. Tingnan niyo po ito. Sinong nag-umpisa ng pamilya? Sa Garden of Eden. Sa Book of Genesis. Sinong nag-umpisa ng pamilya? Diyos. Sinong nagkaroon ng plano at blueprint sa pamilya? Diyos. So kung ang Diyos ang may blueprint at plano at nag-umpisa ng pamilya, bakit gusto nilang mamuhay nang walang Diyos? Di ba? Kung gusto nila ng magandang, sabi nila, ganito ang gagawin ko para maging maayos ang aking buhay, paano mo nalaman? Diba, dapat tanungin mo kung sino ang nag-umpisa ng pamilya o kung ano ang disenyo sa pamilya para magkaroon ng maayos na pamilya. Sabi nila, pag nakagraduate ako, magiging maganda ang aking pamilya. Sino nagsabi? Di ba? Yan ba ang sabi ng Diyos? Pagka ako ay nagkaroon ng master's degree, doctor's degree, magiging maayos ang aming future kasi ang aking pamilya. Sinong nagsabi?
Paano mo nalaman? Yan ba ang sabi ng nag-umpisa ng pamilya? Di ba? Oho. Samantalang maraming matatalino, maraming may master's degree, maraming maayos, may magandang trabaho. Bakit hiwalay? Di ba? Bakit away-away lagi? Bakit nagsisigawan sa tahanan? Bakit magulo ang pamilya? Bakit yung anak ay kung saan-saan napunta? Bakit walang respeto yung anak sa magulang niya? Bakit malayo ang relasyon ng anak sa magulang niya? Kasi mali ang kanyang pananaw patungkol sa merong pamilya. O, sabi niya, may bigay ko lang ang pera, may bigay ko lang ang allowance, mapakain ko lang sila, tapos ang responsibility ko. Hindi po ganon. Kaya nga po, una sabi ko, God is our priority, balance. Pangalawa, family. Diba? Family. Hindi barkada. Oho. Hindi po cellphone. Hindi po Dota. Hindi po Roblox. Hindi po kung ano-ano. Ang sumunod na priority, pamilya natin. At panghuling nilagay ko dyan, trabaho mo, job, or negosyo. Hindi mas mahalaga ang trabaho kaysa pamilya. Di ba? Kaya nga marami pong hindi napapabaya, marami pong wasak ang pamilya kasi masyadong nagtatrabaho, napapabayaan ang obligasyon sa tahanan. Di ba? Opo. So, may time siya sa barkada, pero walang time para kausapin ang kanyang anak. Ngayon po, pwede mo nang kausapin every time eh. May messenger na tayo. Di ba? Sa katunayan po, ilap ang mga bata sa pakikipag-usap sa magulang. Bakit kaya? Samantalang dapat mas malapit ang anak sa magulang. Bakit? Silang nagpakain, silang nagpalaki, silang nagtrabaho, silang nagpaaral, silang nagbibigay allowance. Pero bakit mas malapit siya sa barkada niya kaysa magulang niya? Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari na mas malapit pa siya doon sa kapitbahay niya kaysa magulang niya? Hindi ko maunawaan yun eh. Hindi ba dapat mas malapit ang anak sa magulang na nagsasakripisyo na matindi para sila ay makapag-aral, para sila ay lumaki, para may provide ang pangangailangan nila? Hindi ba dapat mas malapit siya sa kanyang magulang kaysa doon sa kanyang katrabaho o sa barkada niya? Hindi ko maunawaan yan eh. Sa katunayan, tandaan niyo po, pwede natin silang makausap kahit sa video call. Wala na pong malayo sa panahong ito. Di ba? Andyan na po yan. Hindi kagaya noon, pag manliligaw ka, telegrama. 1 week pa yan. Bago dumating sa kanya. Hintayin mo rin ang reply niya. 1 week din. Matagal. Ngayon po nandyan na lahat eh. So tandaan po natin, kailangan po natin ng balance priorities. Kasi ang hindi balanse, kasuklam-suklam sa Panginoon. Alright? Kaya nga una, ang Diyos. Bakit? Siyang may likha sa atin eh. Okay? Galing tayo sa Kanya. Siya ang may magandang plano sa atin. Kaya dapat hindi mawala ang church sa ating buhay. Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Di ba? Ang ating prayer meeting. Bakit? Pinaprioritize natin ang Diyos. Wala na po tayong pamamaraan para makilala ang Diyos, kundi sa salita ng Diyos. Wala nang ibang pamamaraan para makilala ang Diyos, kundi salita ng Diyos. Sabi nila, kahit hindi ako magsimba, nananalangin naman ako sa Diyos. Paano mo nalaman ang tunay na pananalangin? Hindi mo nga kilala ang Diyos eh. O, tanong, sino ang Diyos? Andun o sa langit, ano pa? Wala. Paano mo? Parang ganito yan eh. Kilala mo si Marcos, sama? Ferdinand Marcos. Kilala natin eh. Tanong, kilala ba tayo? So sabi niya, kilala ko ang Diyos. Kinikilala ka ba? Di ba? Kasi, yung relationship sa pagkakilala sa Diyos, yun ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kaya nga po, sabi ko po, Diyos muna. Sino bang bumubuhay sa ating pamilya? Pera? Hindi. Diyos. Sino ang bumubuhay
para sa ating tahanan? Diyos. Tama? Trabaho ba ang bumubuhay sa ating pamilya? Diyos. Negosyo ba ang bubuhay sa ating pamilya? Hindi, Diyos. Yung bang lakas natin ang bubuhay sa ating pamilya? Hindi, Diyos. Di ba? Kaya nga, kung ang Diyos ang bubuhay sa ating pamilya, hindi ba dapat inuuna natin ang Diyos para pagparain ng ating pamilya? Oh, so, tapos pamilya, ang susunod na mahalaga. Sabi ko kay Hyra, pangalawa ka lang, Diyos ang una. Di ba? Diyos ang aking una. Di ba? Pangalawa ka lang, Diyos ang una. Sabi, dapat, pangalawa lang din ako. Ayokong una. Bakit? Pag una ako, idolatry ako sa Diyos. Idolatry ako eh. Mas mahalaga pa ako kaysa sa Diyos. Sino bang nagbigay sa'yo sa akin? Diyos. Sino bang nagtagpo sa atin? Diyos. Dapat una ang Diyos. Alam nyo, ang prinsipyo ko po dito, pag mahal ko ang Diyos, automatically mahal ko rin siya. Tama? Wala po yan away. Wala po yan problema na hindi masosolve. Wala pong uumagahin ang conflict pagkamahal ang Diyos. 4 years na po kami. Pero, wala po akong tampo dyan kahit isang beses. Di ba? Wala po akong inisip na hindi maganda. Hindi ko pa po siya nasigawan kahit isang beses. Kahit din po siya, hindi pa ako nasigawan kahit isang beses. Bakit? Mahal ko ang Diyos eh. Automatic, mahal. Kaya nga, dapat, number 1 ang Panginoon sa'yo. Hindi ako. Diyos muna. Di ba? Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi ko na problema na mamahalin niya rin po ako. Ganon kasimple eh. Oho. At ang pag-ibig ko sa Kanya ay binigay na Diyos sa pag-ibig, yun ang gagamitin kong pag-ibig sa Kanya. Kasi kung walang Diyos, pag-ibig ko lang, pag naasar yung pag-ibig ko, hindi ko na yan mahal. Bakit? Tawa ko eh. Pag naasar ang pag-ibig ko, hindi ko na yan iibigin. Ihiwalay, di ba? Ganun ang nangyayari sa paligid. Bakit? Pag-ibig ko eh. Ayoko yung pag-ibig ko, ang ibibigay kong pag-ibig sa Kanya. Gusto ko pag-ibig ni Kristo, ang nasa puso ko, yun ang gagamitin ko, kaya hindi ka pa po siya nasigawan. Hindi po ako nagtampo sa Kanya. Di ba? Oho. At I'm doing my job para sa Kanya. Araw-araw. Why? Kasi, mahal ko ang Panginoon eh. Yun ang priority. And then, trabaho. Again, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa family. Di ba? Mahalaga ang family, pero mas mahalaga ang Diyos. Bakit? Walang pamilya kung walang Diyos. Tandaan po natin yan. Oho, at siya ang nag-umpisa ng pamilya. Alright? And then, mas mahalaga ang pamilya kaysa trabaho. Oho, kahit may trabaho tayo, kailangan natin magtrabaho eh. Kumita ng pera. Bakit? Mahal ang bilihin eh. Kailangan natin magtrabaho. Pero mas mahalaga ang oras at pag-iisip sa pamilya kaysa sa trabaho. Hindi pwede sa atin po na panay tayo trabaho, pero wala tayong pakikipag-usap sa ating pong pamilya. Hindi pwede. Di ba? Amen? Amen. So number 2, I said, number 1, balance your priorities. Napakaganda po yun. Sa katunayan po, iilan lang po ang nakakaalam ng ganyan. Pero salamat sa Panginoon sa Biblia na tinuturuan po tayong i-balance ang ating priorities. Statement number 2, pride will bring shame, but humility will give wisdom. Kasi sabi ng verse 2, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Tignan niyo po mabuti when pride cometh, then cometh shame. Anong una, bago nagkaroon ng shame? Pride. Ganun po mag-aral ng Biblia. Ganun mo lang. Andun lang po yung sagot eh. Bakit nagkaroon ng shame? Pride. Anong nagdulot ng shame? Pride. Di ba? Kaya nga po, nakakahiya pag may pride. Alam niyo ang hindi pagkakasundo sa mag-asawa? Pride lang po yan. Sabi nung kapitbahay namin dito, tinanong si Hyra, narinig niyo pa kami kagabi, sabi niya.
nagsisigawan daw sila. Hindi ko narinig eh. Di ba? At saka ayoko makialam sa mga ganyan. Oo, kwento niya eh. Ayoko makialam sa mga ganyan. Di ba? Kung magpapakounsel kayo, sige. Pero kung ano, sige, ayoko makialam. Di ba? Pero kung magpapakounsel kayo, makikialam ako. Kakaunselan ko ng salita ng Diyos. Di ba? So tinanong niya eh, narinig niyo ba kami kagabi? Sabi niya. Ako hindi, sabi ko. Si ikaw narinig? Hindi rin eh. Tinatanong niya, kasi daw nag-away sila. Alam niyo kung bakit? Alam nila eh. Nakakahiya sa kapitbahay. Di ba? Nakakahiya sa kapitbahay. Ang makipag-away. Bakit may kahihiyan? Kasi pride. May away eh. Si Nanay Linda, inaway din to kaninang umaga eh. Nanginginig siya dito sa pagdating dito. Pero sabi ko sa kanya, totoo ba yon? Hindi. O bakit ka maapektuhan? Hindi naman pala totoo. Sila ang nakakahiya kasi sila ang nagkwekwento ng hindi totoo. Akala mo lang ikaw ang nasira. Sila, bakit? Hindi totoo ang kinikwento eh. Ikaw, pagka tinanong ka ng mga tao, totoo ba yon? Hindi. Di ba? O hindi pala eh. So kaya nga, okay lang yun. Pag-pray mo na lang sila, Nay. Di ba? Ikararag mo lang tayo sudan, nga ni Apo Diyos si bahala kanyada, tano agbiag ka nga natal na. Di ba? So imbes nga worry ka, agkararag ka, tano agbiag ka, nga natal na. So pride. Oh, hindi po sa akin, kung anong sinabi ng tao, paniniwalaan ko eh. Bakit? Pag nagkwento siya doon sa akin, paniniwalaan ko lahat yan. Alangan naman sinungaling ka. Di ba? Pero pag malalaman ko naman kung totoo yan eh, walang sikreto na hindi nabubunyag. Di ba? So, kung ano man ang kwento nyo sa akin, paniniwalaan ko po yan. Di ba? Totoo man yan o hindi, maniniwala ko. Kasi hindi ako pwedeng magsabi, sinungaling ka. Hindi pwede yan eh. Pero kung hindi totoo, malalaman mo naman yan eh. Kung hindi totoo o totoo. Tama? So kaya nga po, I'm saying, pride will bring shame. So I'm saying, humility keeps your family. Ulitin ko po humility keeps your family. Kasi sabi ng verse kanina, but with the lowly is wisdom. So anong nagbibigay ng wisdom to keep your family? Humility. Kaya walang makakatalo po sa taong mapagpakumbaba. Di ba? Awayin ka, okay lang yan. Di ba? Okay lang yan. Bakit? Ibig sabihin, may nakikita silang kakaiba sa'yo. Kasi bakit ka pakikialaman kung wala naman silang mapapala sa'yo? Di ba? Kaya sila pinapakialaman ka kasi naiinggit sila eh. Gusto ka nilang sirain. Gusto ka nilang... Pero ang response lang natin, okay, pakumbaba ka lang, don't be affected. Dalawa lang ang response mo pagka sinisira ka. Una, kung hindi totoo, huwag kang maapektuhan. Pag totoo, thank you. Ginamit ka ng Diyos para ituwid ko ang sarili ko. Kasi hindi ko nakikita ang pagkakamali ko eh. Ginamit ka, sinabi mo. Paano malalaman ang pagkakamali? Pag may nagsabi sa atin. Kasi ang alam natin, tama lahat eh. Tama ako, tama. Pagka may nagsabi ng mali ka, yun ang pwedeng gamitin ng Diyos para ituwid. Kaya pag may naninira sa'yo at nagsasabi ng negative sa'yo, dalawa lang ang dapat response sa atin. Kung totoo, thank you babaguhin ko ang aking sarili. Thank you, ginamit ka ng Diyos, pinaalalahanan mo ko. Meron na pala akong hindi nagagawa, pero salamat, ginamit ko. Kung hindi naman totoo, bakit ka maapektuhan? Hayaan mo sila. Hindi mo kontrolado ang isip ng tao. Lahat po tayo ay nakakaranas ng criticism. We cannot please everybody, mga kapatid. Pero kung nagsasabi sila, hindi totoo, okay lang. Pag totoo, thank you. Ganon. Di walang hard feelings. Walang offense. Walang offend. Tama. Bakit? Kasi positive. Positive eh. Humility keeps family. Next, a humble person is a happy
person. Magpakumbaba ka lang. Di ba? At alam mo, ang taong mga nagpakumbaba, masayahin yan. Oho. Masayahin yan. Ako, pag nagtatawanan sila sa akin, alam mo ang response ko, buti masaya kayo dahil sa akin. Di ba? Kaysa naman malungkot kayo. Di ba? Kaysa naman malungkot kayo. Okay na yan, pagtawanan niyo ako, at least masaya kayo. Ayos lang yan. Masaya naman kayo eh. Oo, kaysa na makita ko kayong malungkot. Di ba, pagtawanan niyo ako, basta masaya kayo. O, anong nawala sa akin? Wala. Masaya pa ako. Bakit? Nakita ko silang masaya eh. Kaya nga, a humble person is a happy person. Kung yun ang kasiyahan nyo, di masaya na rin ako. Kaysa naman makita ko kayong na malungkot. Di ba? Okay na ako, nakita ko kayong masaya. Why be affected? Keep humbling ourselves. Meron nga pang meron pang kasabihan na, if you don't humble yourself, you will stumble. Di ba? Be humble or you'll stumble. Tama ba yun? Magpakumbaba ka or matalisod ka. Yun po ang Tagalog nun. Be humble or you will stumble. Di ba? Tapos sabi ko pa dyan, pride will tell you that you don't have pride. Yan po ang masakit dyan eh. Deceiving po ang pride. Di ba? Sasabihin wala kang pride. Hindi ako ang tama. Basta ako. Ako ang leader ng tahanan. Walang gagabi sa akin. Walang magsasalita. Ako ang masusunod sa tahanan ito. Di ba? Pero alam niyo po ba, yun ang matindi. Pagka sinabihan tayo ng pride, na wala kang pride. Sabi ng Proverbs 16:18, pride goeth before destruction. Bago siya na-destroy, pride. Di ba? Pero, again, pride deceives if you don't have the principle of God. So many times po nagsusorry ako kay Hyra. Pati kay Seb, nagsusorry ako sa kanya. Bakit? Gusto ko siyang matutong makita akong nagsusorry. Di ba? Kaya pagka si Seb, marunong po siyang mag-sorry. Pag napaiyak na si baby, sorry agad. Pagka napasaktan na ni Hyra, sorry agad. Nagsusorry, marunong siya eh. Pag hindi siya nagsorry, mapapalo yan. Alam niya eh. Pero nagsusorry. Di ba? Kasi may prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga po I'm saying number 2, pride will bring shame, but humility gives wisdom. What keeps our family? Humility. Pakumbaba lang tayo. Pag nagkamali, sorry. Sorry, honey, sweetheart. Di ba? Or ano pa? Love. Ano pa? So sweet. So sweet. Ano ba? Honey. Honey pie. Buko pie. So, alam niyo maganda eh, ang pamilya eh. So, pag may magpapakumbaba. Pero pag may magpatpatas dyan, nako, mag-aaway yan ng 1 linggo. Magsasalita yan ng masama ng 1 linggo. Pero magkakabati rin yan. Pero sabi niya na, di ba? Hindi mo na mababawi ang sinabi mo. Kaya ng prinsipyo, bakit pa ihintayin mo pang 1 linggo bago magkabati? Kung pwede namang ngayon, bakit mo ihintayin ng buwan na nagtatampuhan? Pwede namang ngayon eh. Kung magkakasundo after 1 week, hindi ba pwedeng magkasundo ngayon? Kung pwede ngayon, ngayon na. Kung cyst pa lang yan, gamutin mo na. Pag pinabayaan mo, stage 4 cancer na yan. Kaya nga pagka maliit pa lang yung problema sa tahanan, usap agad. Di ba? Para ma-solve agad at hindi lumaki. So ano po yan? Humility, mga kapatid. Number 3. Sige po. Tignan natin. The integrity of the upright will guide, but perverseness of transgressors will destroy. So hindi ko na po yung alliteration. Minsan nahihirapan din po ako sa alliteration. Kaninang umaga, alliterated, di ba? Si lahat. 5. Pero minsan, hindi ko kaya na eh. Nahihirapan na po ako, kaya piniplain na lang outline. Importante yung mensahe, yung prinsipyo. Okay?
So, Proverbs 11 verse 3, the Bible says, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Yung integrity ng matuwid, igagay sila. Integrity is the quality of being honest, having strong moral principles, and acting in accordance with them consistently, even when no one is watching. So yan po ang integrity. Honest ka, meron kang strong moral principles or standard. Integridad eh. Tingnan niyo ang mga witness sa mga Senado. Paano nagkakaroon ng witness protection program? Paano nai-insert doon? Pagka maganda ang moral standing niya. Pagka honest siya. Pag sinungaling, hindi mapapasok sa witness protection niya. Di ba? So ano yon? Kinakailangan ng integrity, mga kapatid. Your integrity, sabi ko dyan, will keep your testimony. Ulitin ko po. Your integrity will keep your testimony. Meron pa akong sinabi noon na if you take care of your character will take care of your reputation. Kasi gusto natin magandang reputasyon natin sa paligid, di ba? Pero kahit gaano mo ingatan ang reputasyon mo, kung hindi mo mabantayan ang karakter mo, magagalit ka eh. Aawayin mo ang kapitbahay. Talaga, totoo po yan. Kaya nga po, to take care of your reputation, just take care of your character. Yung ugali natin, yung integrity natin. Alright? So because your integrity will keep your testimony. Gusto mo ng magandang testimony sa pamilya, sa kapitbahay, keep your integrity. Be honest. Di ba? At have a strong moral standard, principle of the Word of God. Opo, ito ang prinsipyo ko. Mahal ko ang aking tahanan. Di ba? Ito, lahat ng nasa bahay na ito ay mahalan Diyos. Lahat ng nakatira dito dapat nananalangin. Lahat ng nakatira dito ay tumutulong at nagtatrabaho lahat. Alam mo, pag gano'n ang integrity mo, makikita ng anak, alam nila ganito ang standard sa bahay. Di ba? Ganito ang trato namin sa bahay. Opo. Kahit malaki na yan, nakagraduate na lang, may sariling pamilya na yan, mamahalin ka pa rin niya. Uuwi pa rin siya sa'yo. Magre-reunion pa rin kayo. Pero pag wala silang nakitang good integrity sa bahay, palaging away, palaging sigawan, palaging conflict, hindi na yan uuwi. Di ba? So mahalaga po. Having strong moral values, sabi ko pa dyan, makes your life stable and unshakable. Di ba? Ano magpapa-establish ang buhay natin? At unshakable, strong moral values mula sa salita ng Diyos. Kaya nga, the integrity of the upright shall guide them. Yan ang mag-guide. Yung moral standard. Anak, dito sa bahay, lahat masipag. Walang tatamad-tamad dito. Di ba? Isang ako namang boyet, kadigian na ana. At the time ni Pao nga, kasi agugas. Di may samot itong bigat. Di may samot. Dapat kasyay. Kasi kung nanay lahat, tatay lahat, high school na ang mga anak. Tapos nanay pang naglalaba para sa kanila. Anong klaseng anak yan? Di ba? Hindi niya alam ang obligasyon niya sa tahanan. Kaya alam niyo po, napakahalaga para magkaroon ng strong, stable life ay dapat meron tayong strong moral values. Yeah? So, lahat dito anak, masipag. Dito anak, lahat may Diyos. Dito anak, nagsisimba. Dito sa bahay na ito, ay hindi tayo nakikisawsawan sa mga issue ng may issue. Dapat tayo dito ay nananalangin para sa kanila at ang ating pamilya ang ating binibuild. Di ba? So yun. Last muna po tayo. Number 4, riches profit not, but righteousness delivers. Sabi ng verse 4, riches profit not in the day of wrath,
but righteousness deliberate from death. Righteousness deliberate from death. Katuwid, matuwid, tama, righteous. Yung katuwiran ay nagdi-deliver sa kamatayan. In other words, nilalayo tayo sa kamatayan ng righteousness, pagiging matuwid. Pero yung mga richest profit natin. Ang magandang illustration po ito, yung mga na-involve sa flood control issue. Marami, akala nila profit. Yes. Natapos din natin. Wala nang makakakita yan. Ini-reveal ng Diyos. Akala nyo di ba? Akala nyo sabi ng Panginoon, ini-reveal niya. Sunod-sunod na bagyo. Sunod-sunod sa Maynila na hindi dati linulubog. Lubog ang mga sasakyan. Naisama pa yung sasakyan ni Kap. Gala, di ba? Nalumubog din. Yung dating hindi nilulubog, doon sa Quezon City, nilulubog. Sa Bulacan, dati hindi naman ganun. Kumaro, Girimabi pa. Akala nila profit na. Malaki. Yes, nakakuha tayo ng project na ganito. Napakalaking project. Nilagay substandard, sabi nung Bryce. Di ba? Wala pang project kami na hindi substandard, sabi niya. Kalahin mo yan? Walang project na hindi substandard. May nagtanong, paano yung mga eskwelahan? Substandard din, sabi niya. Paano pagka lumindol? Guguho pa tayo ang mga estudyante. Imagine mo yan. Yun ang matindi dyan May plano na hindi nasusunod. Akala nila, profit na to, napakalaki. Mali-maleta to. Hindi nga kasya dun sa bahay niya, nagpatrabaho ng 3 basement. Para doon ilagay ang mali-maleta. Basura ang tawag po nila sa pera doon sa maleta. Akalain mo yan, basura? Ibigay niya na yung basura. Kami nang magtapon yan. Pero alam niyo ba, akala nila profit. Wow, riches! Nakita ng Diyos, walang sikretong hindi nabungon yun. I-reveal ko kayo. Sunod-sunod na. Sino bang nagpapadala ng ulan? Diyos. Di ba? Ayun, nakita. Di lumabas lahat. Di ba nag-aaway-aaway pa yan sa ngayon? Pero alam niyo po ba, bakit? Hindi po pera. So sabi ng Proverbs 11:28, he that trusted in his riches shall fall. Bible yan Pag nagtiwala ka daw sa kayamanan, babagsak ka. Nakikita ba natin ang pagbagsak ng mga gahaman sa pera? Bagsak sa kulungan tayo. Di ba? Yung isa, ewan ko kung nagpakamatay sa bagyo or tumilapon. Yung sanyan, yung babae, di ba? Bagsak talaga doon, Paul. He that trusted in riches shall fall. Anong apelyido nun, Hyra? Yung babae? Cabra. Ay, hindi. Sa carpentry pala The right, anong? Yan, Cabral. Diba? So, nandun sa ilalim. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as branch. Pag matuwid ka, para kang isang puno na mabunga, na nakikinabang ang marami sa bunga mo. Di ba? Especially sa pamilya mo. Opo. Kaya nga, akalain nyo po paano pa yung mga pamilya nila? Paano pa yung mga anak nila? So don't trust riches. Mahuli mga statement na po ito. So sabi ko dito, ginawa ko lang po ito kanina. Itong mga ito. Don't trust your riches, but trust God. Who is the source of riches? God. So naubusan po ako ng English. Tagalog muna. Huwag magtiwala sa nauubos, kundi magtiwala sa hindi nauubusan na Diyos. Bakit mo ililagay yung tiwala mo sa nauubos? Dapat doon ka sa hindi nauubusan. Kasi pag nagtiwala ka sa nauubos, ubos. Pero magtiwala ka sa hindi nauubusan, hindi ka maubusan. Di ba?
Oh, He is the source eh. Siya yung source. Doon ka magtiwala. Pero tignan niyo ang nangyayari ha. Ganito po ang nangyayari. Pag nabiyayaan na yan ng kaunti, malilimutan na yung source. Kundi dito na siya mamumuhay sa riches. Sino ang mahirap magtiwala sa Diyos? Mayaman. Sabi ng Bible yan eh. Mahirap mo pa yan ipasok doon sa... Amen? Mas mahirap pang mayaman pumasok doon sa butas ng karayon. Mas madali pa yung camel, sabi ng Biblia. Figurative speech yun ng Panginoon. Pero mas madali daw ipasok yung camel sa eye of the needle kaysa yung rich man na papasok doon sa mas maluwang sa needle. Kalahin nyo yan. Kaya nga po, nung biniyayaan ng Diyos, nakalimutan niya yung bumiyaya sa Kanya. Nagbigay ng biyaya. Binigyan ng trabaho. Pinag-aral ng Diyos, nakapagtapos. Tinulungan ng Diyos sa exam. Nakapagtrabaho, magandang trabaho. Nung maganda ng trabaho, nakalimutan ng Diyos. Hindi na nagsisimba. Hindi na nagpipray. Hindi na nakalimutan ng Diyos. Kalahin niyo yun. Ngayon na bankrupt, babalik sa Diyos. Alam niyo po, binigyan tayo ng Diyos ng pera, trabaho, or pamilya. Dapat mas maging tapat pa tayo sa Kanya. Bakit? Kaya ka nga binigyan kasi para makita mo ang katapatan ng Diyos. Pag binigyan tayo ng trabaho, negosyo, pamilya, anuman material na bagay, Panginoon, salamat, babalik ka agad sa nagbigay eh. Hindi yung binigyan ka, ilalayo ka naman yung blessing sa nagbigay ng blessing. Na dapat yung blessing, ilalapit ka sa nag-Diyos na nagbigay, eh hindi, ilalayo ka naman. Marami po akong nakitang ganyan eh. Nung nagkatrabaho, nakalimutan ng Diyos, hindi nagsisimba. Eh dapat nga mas sapat ka eh, kasi binigyan ka. At alam mo yung perang yan, mauubos yan. Pero ang Diyos sana, hindi nauubos. And everyone can testify. Kaya dapat po, pag pinagpala tayo, yung pagpapala na yan, ilalapit ka sa Diyos. Kasi kung ilalayo ka sa Diyos, hindi yan pagpapala. Paano naging pagpapala yan? Inilayo ka sa Diyos. Ang alam kong tunay na pagpapala, ilalapit ka sa Diyos. At walang sorrow. Sabi sa Proverbs 10:28 ba yun? Sabi doon, the blessing of the Lord it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Walang lungkot dyan. Diba? Proverbs 10:28. Ano yan? Ano yan? 10:22 pala. Okay, sorry. 10:22. Sabi doon, the blessing of the Lord it maketh rich, and no sorrow with it. Wala. Now, next, riches are temporal, but righteousness is eternal. So, last po dyan, if it is not wise to exchange eternal things for temporal things. Tingnan nyo po ano ba ang kaluluwa? Tayo, tao. Eternal or temporal? Ano ba ang kaluluwa? Eternal, temporal? Eternal eh. Eh bakit, kung eternal ka, bakit mo ipagpapalit sa temporal? Diba? Anong mas mahalaga? Eternal, temporal? Mali Anthony, honor. Temporal. Eternal ang mas mahalaga. Bakit ipagpapalit ang eternal sa temporal? Meron bang yung mga napakinggan natin ngayong maghapon? Ito. Diba? Ito ay eternal words of God. Magagamit natin yan habang buhay. Opo, ng maayos na buhay. Payapang buhay. Eh yun, walang simba. Pero may trabaho. Yun, nag-aaway yung ano. Diba? Kaya nalulungkot po ako eh. Meron tayong ino-offer na programa para sa pamilya, paano mapatibay, pero ayaw nila. Ngayon nag-aaway-away ang mag-pamilya. Bakit pa ako naisilang sa pamilyang ito? Sabi ng isa, pinupost pa niya. Kaya alam niyo po ba, wag nating ipagpalit yung eternal sa temporal. Kasi yung temporal nawawala, nauubos, nagagasgas, nasisira.
Pero ang eternal, para sa ating pamilya, yung pag-ibig mo sa iyong asawa, yung na-develop, yung relationship nyo sa pamilya, mas mahalaga yan kaysa doon sa trabaho. Kaya nga po, dapat Diyos, pamilya, at trabaho. Kasi, ang pera, ang gamit po ng pera, pang-exchange. Wala na pong iba. Di ba? Ano bang gamit ng pera? Pang-exchange. Pag gusto mong kumain, exchange mo yung pera. Bibigyan ka ng pagkain. Di ba? Tanong, yung pera ba sa bangko, pag namatay tayo, pera pa ba yun? Kailan nagpapakinabangan ang pera? Kailan mo sasabihin na pera mo talaga yun? Pag nagamit mo. Pag hindi mo nagamit, hindi mo pera yun. Bakit? Hindi mo nagagamit eh. Pag namatay, sino magagamit? Paano mo pagagamitin yun? Kaya nga po, ang pera, pang-exchange lang yan. Hindi yan ang priority. Ang priority, Diyos, ang pamilya natin. List lang yung trabaho at pera. Tama? Kasi pagka malayo ng anak mo sa'yo, ano pang magagawa ng pera? Di ba? Mas mahalaga yung ma-develop yung relationship natin sa ating pamilya kaysa pera. Kailangan natin ng pera. Bibigay ng Diyos yan. Pero maayos pa ang pamilya. Hindi ba mas maganda yon? Ibibigay na ng Diyos ang pera, maayos pa ang pamilya. Kaysa yung panay trabaho, magulo ang tahanan. Kasi walang oras, walang prinsipyo sa loob ng tahanan. Kaya alam niyo po, napakaganda po yan. Tutuloy na lang po natin ito. Principles to consider for our family and society. Tayo manalangin, dakilan Diyos, salamat sa inyong salita. At tunay nga, Panginoon, na mayroon kayong mga prinsipyo at mga katuruan para sa aming tahanan. Wala pong eskwelahan ng pamilya, Panginoon, pero salamat, mayroon kaming church family na kung saan we can study the Word of God for our family. Bilang anak, servant niyo po dito sa lugar na ito, Panginoon, is my priority na makatulong sa pamilya. We want to establish a family-centered church and ministry na nag-aalaga sa tahanan sapagkat marami pong nag-aaway, nagdi-divorce, malayo ang anak, ang relasyon sa magulang, yung anak, hindi maalala ang kanilang tatay na nagsakripisyo sa kanila. So napakalungkot po, Panginoon, ng mga ganyang pangyayari. Na sasabihin pa niya, bakit pa ako naisilang sa pamilyang ito? Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin na patuloy na turuan nyo kami. How can we establish a godly family? Every Sunday afternoon, ang aming series of messages. Kayo po ang mag-bless, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon, sa online at sa on-site. Abutin nyo po sila. At sa kanilang pag-respond sa mensaheng ito, kayo po ang duminig at sumagot ng kanilang panalangin. Please, in Jesus' name. Nakapikit po tayo na kayo po pa rin. Kausapin natin ang Panginoon. Ipanalangin natin ang ating tahanan, pamilya. Ipanalangin natin, ang ating mga anak na bumalik ang sweet relationship natin sa kanila. Diba? Sabi ko, wala nang ibang pinaka-greatest treasure on earth kundi ang ating pamilya. Yung relasyon natin sa ating pong tahanan. Diba? Bakit? Yung ating pamilya, kasakasama natin yan habang buhay. Wala nang concern sa atin. Yung ating pamilya. Oho. Diba? Kaya let's pray for our family. Opo, kung nag-aaway, nasubukan natin ng conflict, sigawan, Panginoon, patawarin niyo po ako. Gusto ko pong mahalin ang aking asawa, ang aking mga anak. Kasi sila na ang aking buhay sa lupang ito. Sila na ang kasakasama ko habang buhay. Help me to do my job. Diba? Let's pray.